Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muna yung manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Father God, salamat po Panginoon sa napakagandang panahon na pinagkaloob mo sa iyong mga anak sa lugar nito, Ama. Salamat Panginoon, dalangin ko Lord sa umagang ito. Bigyan mo kami Panginoon ng katalinuhan sa aming pag-aaralan, Panginoon. At ako Lord, bilang lingkod mo Panginoon. Bigyan mo ko Panginoon ng wisdom, Panginoon, na maibahagi at ng ayon sa iyong kalooban Panginoon yung mga salita sa umagang ito. Basbasan mo po yung mga salita sa umagang ito, maging pagpapala sa bawat sa aming Panginoon. Hiling ko rin Lord yung mga kapatirang wala pa palinatan mo sila sa biyahe Panginoon. Manatiling maliit at ligtas ang biyahe ng bawat isa Panginoon. Salamat Lord sa umagang ito Panginoon. Ang iyong banal na presensya ang siyang nasa aming kalagitnaan Panginoon. Ang banal na Espiritu Panginoon kayong gagawin mga himalang bagay sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming karamdaman ng malalagas, Panginoon. Marami, Panginoon, pagpapala ang makakamit ng iyong mga anak sa umagang ito, Ama. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa't maunawaan nila, Panginoon, ang aming pag-aaralan, Panginoon, na ito ay hindi masakit sa kanilang damdamin dahil ito, Panginoon, isang pagtutuwid mula sa inyo, Ama. Salamat po, Panginoon. Paumdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Welcome po sa ating lahat. Welcome po sa ating bisita. Sa kainay, talagang kahapon pa rin excited. Hirapon kami mag-anak dito kanina, kaya hirap kasi pag ilikot pa doon. Purihin ang Panginoon. Tayo po kung gusto natin mabago, if you want to change, meron po tayo dapat ginagawa. If you want to experience God's power, God's words, the Bible. Ito pong Bible ang talagang nagbibigay ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Plus ang Holy Spirit na siyang nag-clear talaga. Kumbaga, ang Holy Spirit ang siyang ginagamit ng Panginoon para maramdaman natin ang presensya ng Panginoon at ang kanyang salita ay mabuhay sa ating pagkatao. Magkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Panginoon sa ating pagkatao, sa ating mga buhay. At alam ko ninyo, pag ito ay naranasan mo, ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu, ang resulta po nito sa ating mga buhay ay transformation. Matatransform po tayo. Dapat po tayo matransform kasi dapat mabago yung iyong kaisipan, mabago yung iyong pananaw, mabago yung iyong puso, mabago yung iyong pagkatao, mabago yung iyong mga desisyon sa buhay para magkaroon ka ng siguradong tatahakin mo na paglilingkod sa Panginoon ay mayroong tagumpay at mayroong magandang kinabukasan para sa iyo at sa buong pamilya mo. Dapat po talagang matransform tayo. Parang si Darna pag kumain ng bato na lumi nakakalipad, nakakagawa ng mga elevator, nakakagawa ng mga himalang bagay. Talagang ang kabutihan ng Panginoon ay hindi po nagkukulang ang Diyos. Kaya po gusto kong matransform tayo sa umagang ito. Magkaroon tayo ng nandun sa puso natin yung pagbabago talaga. Mabago yung ating mga buhay. Kasi kung pag hindi po tayo matransform, sabi ko nga, baka masakit sa inyong pandinig, sa inyong pakiramdam. Ang ating topic po ngayon ay importante o priority. Pag hindi po tayo matransform, pag hindi mabago yung ating kaisipan, hindi mabago yung ating pagkatao, hindi ma-declare sa puso mo at sa isip mo na ang Panginoon dapat ang priority mo. Kaya nga sabi ko dapat magkaroon ng transformation sa atin. Para matanggap mo lahat, ano ba yung dapat mong gawin? Important or priority. Maraming bagay sa mundo na importante. Halos lahat importante, di ba? Importante yung pera. Importante yung pagkain. Importante yung pananamit. Importante yung bahay. Importante yung lupa. Importante yung trabaho. Napakarami, halos lahat yan importante sa atin. Pero kung minsan nababaliktad po, ang nagiging importante lang ay ang Diyos. Ang priority natin yung pagkain, yung bahay, yung trabaho, yung pera, yung lupa. Lahat ng needs natin yun ang pinaka-priority ng tao. Yung po ang karamihan na nangyayari sa mundo, yung talagang ang priority natin, lahat ng pangailangan natin sa mundo ito. Pero sabi sa verse, sabi sa John 1, verse 1-3,
Nang pasimula ay naroon na ang salita ay Diyos. Sa pagsimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nang pasimula po ay ang salita po ay ang Diyos at ang Diyos ay ang salita. Ito po salita ng Diyos. Kaya lahat ng naririto ay galing sa Panginoon at salita ng Diyos. At ito ay sabi ang salita ay Diyos. Sabihin ng lahat po ng sinasabi natin, lahat ng galing sa kanyang salita, ito po ay makatotohanan. Mangyayari po ang mga bagay na ito. Walang nilikha nang hindi sa kanyang salita. Maliban sa ating na espesyal na ginawa ng tao, na ginawa ng Diyos ay tayo, ang tao. Tayo po pinaka-espesyal. Pero lahat ay sinabi niya, sinalita niya, at ito po ay nangyari sa kanyang mga salita. Ang sabi po sa second verse, ang sabi po ng kanyang salita, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatiling magpakailanman. Ibig ko sabihin, napaka-tindi ng kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaya sinabi niya, ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Ang salita ng Panginoon ay Diyos. Pwede natin panghawakan ang kanyang salita dahil ito ay pwedeng mangyari. At mangyayari talaga ang mga bagay na ito dahil ito ay kanyang salita. Kaya napakahalaga po ng salita ng Panginoon na dapat po natin ito ay ipinamumuhay sa ating mga buhay. Kaya sabi ko, kung hindi tayo matransform, hindi mabago yung ating kaisipan, hindi mabago yung ating puso, hindi mabago yung ating pananaw, hindi mabago yung direksyon ng ating mga buhay, hindi mo matatanggap na maging priority ang Panginoon sa buhay mo. Sabi ko nga, importante ba o priority? Karamihan po sa ating ginagawa lang natin importante ang Diyos. Paano mo masasabi na priority mo ang Panginoon? Sa pabanong paraan mo patutunayan sa Panginoon na priority mo siya. Ang sabi ng kanyang salita, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ibig sabihin lahat ng sinabi niya sa kanyang salita, sa Bible sabi ko nga nung sinasabi ko lagi na kung mayroon pang ipanganganak na mga tao, yung kanilang itatanong, narito na po ang kasagutan. Kahit 100 years, 1,000 years pa lumipas, lahat ng pwedeng itanong ng tao, narito na po ang kasagutan. Advance po ng habang panahon ang Bible. Narito pong lahat ng pwedeng kasagutan sa lahat ng itatanong ng mga tao. Kaya po laki ng kapangyarihan ng kanyang salita. Kaya ang salita ay Diyos. Kaya yung sinasabi po ng Panginoon na hindi lilipas ang kanyang salita, mananatili ang kanyang salita. Sabi nga, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili hanggang wakas. Ito po ang pwede natin panghawakan. Kaya nga lagi kong pinag-iitan na sana maging priority natin ang Panginoon sa ating mga buhay para maging priority tayo ng Diyos sa pangailangan natin. Ang pangako naman ng Panginoon, pag inuna natin siya, meron tayong magandang kinabukasan. Magandang pamumuhay. Kaya sabi ng Panginoon, dapat mabago yung ating buhay. Mabago yung ating pag-iisip, mabago yung direksyon ng ating puso at ng ating kaisipan at ng ating mga desisyon sa buhay. Kasi pag hindi po ito nabago, hindi tayo na-transform, mahirap po nating maging priority ang Diyos. Priority ko ang Panginoon. Pero nakikita po ng Diyos sa buhay natin kung talagang priority mo siya. Sabi ko nga, karamihang priority ng tao, yung kanyang trabaho, yung kanyang tahanan, yung kanyang pamilya, yung kanyang hanap buhay, yung mga damit, yung pagkain. Alam po ninyo yung pagkain, alas 11 pa lang, prepare na ng tao para nakikain na ng alas 12. Pero marami po sa atin, yung oras para sa Panginoon, ang hirap po ito ay priority. Bakit ko po laging ipinagigitan yung maging priority ang Panginoon? Kasi alam ko dito lang tayo magkakamit ng tagumpay, magkakamit ng pagbabago at magkakaroon ng magandang buhay mula sa Panginoon na kanyang ipinangako sa atin. Ang kahirapan po ay hindi inilagay ng Diyos sa atin. Ang kahirapan inilagay ng Panginoon doon sa masasama. Doon sa masasama inilagay ng Panginoon ang kahirapan. Sa inyo, tatanungin kayo, sino sa inyong mga anak na mabubuting anak, mababait na anak, masunurin na anak na gusto niyong pahirapan? Wala, di ba? Walang magulang na gustong pahirapan ang kanyang mga anak, especially yung masunurin niyang anak. Naglalaan siya ng para sa mga anak niya. Kumbaga
Nagsasacrifice siya para pagdating ng panahon na ibibigay siya sa kanyang anak dahil mahal na mahal niya yung kanyang anak. Yun yung suwail na anak eh. Nilalaanan pa rin ng mana. Yun pa kayang mabubuting anak. Yung kahirapan ay inuukit lang ng Diablo sa isip ng tao. Pero hindi talaga yan ang ginawa ng Diyos sa tao. Ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging maayos ang buhay. Maging matatag, maging matibay, at magkaroon ng pagpapala na pwede mong ipagmalaki sa mundong ito. Dahil ikaw ay nakahigit ka kaysa sa kanila. Kaya po, ang sabi ng kanyang salita, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang mga salita ay mananatili pagpakailanman. Kaya po, ito po lagi ang ating panghawakan, yung kanyang salita, dahil dito po makikita natin, matatagpuan natin kung paano natin gagawin priority ang Panginoon sa buhay natin. Hindi mo pwedeng sabihin priority mo ang Diyos kung pagdating sa kanyang mga activity ay hindi ka nakikita. Hindi ko kayo sinusumbatan, ngunit gusto ko lang ipaunawa sa inyo na kung gusto nyo na magkaroon ng magandang buhay, totoong magtiwala tayo sa Diyos. Kahit sinong taong matatalino, sinong taong malakas, pag humiga sa karamdaman, humihiyaw sa Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, every knee shall bow. Lahat ng tuhod ay luluhod, darating at darating ang panahon. Lahat ng labi ay magsasabi na siya ang Diyos. Walang pwedeng magmalaki at walang pwedeng maging matapang na tao sa harapan ng Diyos. Lahat sila ay titiklop ang tuhod. Dahil ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi po napapako. Ang sabi po sa susunod na verse, nasabitan niya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may pitong habang siya ay kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 pilak at maibibigay sa mga lupa ang pinagbilan at pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi niya ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya, isang mabuting bagay ang ginagawa niya. Niyagawa niya ito sa akin. Sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras ninyong naisin ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan niyo saan man sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipapahayag bilang pag-alala sa kanya. Pag tayo po ay gumawa ng history sa buhay mo, kung paano mo pinaglilingkuran ng Panginoon, nagbigay ka ng malaking halaga, kumbaga ginagawa mo yung pinakamatinding effort mo para gawin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi niya dito, tandaan ninyo, saan man sa mundo, ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babae iyon ay ipahayag bilang pag-alala sa kanya. Maaalala tayo ng buong mundo. Pag tayo po'y laging tapat sa Panginoon, pag binigyan mo ng halaga, napakahalaga po ng pabangong yan. At yung babae niyon, ayon sa history, sa pag-aaral, yung kanyang ibinigay na pabango ay pwedeng pagtrabahuhan niya. Kinita niya yun ng 1 taon. Kinita po niya ng 1 taon. Binasag lang niya sa Panginoong Jesus. Ganun po niya kamahal. Yun yung sinasabing priority niya ang Diyos. Ang Panginoon ang kanyang priority sa kanyang buhay. Kasi kaya niya ipagpalit. Hindi siya nanghihinayang kaya sabi ng Panginoon, hayaan niyo siya kasi isang magandang bagay ang kanyang ginawa. Yung ginawa po ng babae hindi kayang tumbasan. Ginawa niya yun, pinagtrabahuhan niya yun ng halos 1 taon para ibigay sa Panginoon. Tayo sa oras natin, kung minsan yung 1 oras, hindi natin kayang ibigay sa Diyos.
Kung priority natin ang Panginoon, tandaan ninyo, kayo rin ang magiging priority ng Diyos. Gumawa tayo ng kasaysayan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Gumawa tayo ng mga bagay na hindi kayang gawin ng iba kung paano mo paglilingkuran ng Panginoon para ang pagpapala sa iyo higit sa pagpapala na makakamit ng iba. Tayo pong lahat, mayroong kanya-kanyang pamamaraan para paglingkuran natin ng Diyos. At kailangan po ma-attract mo yun. Kung anong gagawin mo para talagang makuha mo yung blessing ng Panginoon. At pag ginawa mo siyang priority sa buhay mo. Kaya sabi ko kanina, pag hindi ka na-transform, baka masakit ang dating sa iyo ng pagtutuwid ng Panginoon. Pero lagi kong sinasabi, hindi ako magtuturo kung ano ang gusto niyo. Ang ituturo ko ay ang gusto ng Panginoon. Kasi alam ko ang gusto ng tao, pera. Pero alam niyo po, ang gusto ng Diyos, unahin mo siya para magkaroon ka ng pera. Kasi kung ang tingin natin sa Diyos ay tagabigay ng pera, tagapagpagaling ng karamdaman, tagabigay ng lahat ng pangailangan mo, maling kaisipan na paglilingkod ang nasa puso mo. Dapat ang nasa puso natin na nakalagay, paglilingkuran ko ang Diyos ng buong puso. Wala kang iniisip na iba kundi ang purihin mo siya, pasalamatan mo siya. Tandaan ninyo, hindi pa man ninyo hinihingi, pasasaganain mo kayo ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon makita sa puso natin kung ano ang paglilingkod na ibibigay mo sa Kanya. Pag pumupunta ka dito sa church, doon pa lang sa tahanan mo, nakakondisyon na sa isip mo, magsisimba ako kasi gusto kong magkaroon ng blessing. Maling motibo. Magsisimba ako kasi gusto kong mapapurihan ang Diyos at gusto kong maluwalhati siya, matuwa siya sa akin para ibuhos niya ang pagpapala. Dahil ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako anak at idaragdag ko ang lahat ng sayo na kailangan. Hindi po magkukulang ang Diyos. Ang pangako po ng Panginoon, lahat ng kailangan mo ibibigay niya sa iyo. Pero hindi niya pinangako na lahat ng gusto mo, ibibigay niya sa iyo. Pero pag inuna mo siya, magkaiba po yun. Pag inuna mo ang Panginoon, ang pangako niya, lahat ipagkakaloob sa iyo. Lahat po ipagkakaloob ng Diyos sa iyo pag inuna mo siya. Sana po magkaroon ng impact sa atin yung pagiging priority natin ang Panginoon. Sabi ko nga, Lord, salamat, malapit na mag-September. Ilang tulog na lang. Pangako niya sa atin, magiging masaya ang ating Pasko. At ang binigay niyang taon ng pagpapala na makakamit natin, pinakamatagal ang 5 years. Yun ang pangako niya sa atin. Kaya lagi ko kayong pinipilit na sana wala kayong mamis na gawain sa lugar na ito. Kasi pag binuhos ng Panginoon yung pagpapala, sana walang maiwan. Kaya gusto ko maging priority natin ang Panginoon sa buhay natin. Dahil sila ang makapagbibigay ng lahat. Kung mayroon kang pangarap makapagtapos, kaya yan ibigay ng Diyos. Kung may pangarap kang maging milyonaryo, kaya yan ibigay ng Diyos. Kung may pangarap ka na maging maayos ang pamilya mo, kaya yan ibigay ng Diyos. Kaya pong lahat ibigay ng Diyos. Ang lahat ng bagay. Kaya ang sabi niya sa kanyang salita, lilipas ang lahat. Ngunit ang kanyang salita, hindi mawawala ng isa. Salamat po sa umagang ito sa ating Sunday School. Hindi ko na pala na kayo natanong. Kasi hindi pa po ito preaching. Kaya salamat sa Panginoon. Alam ko ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa puso natin ng kalinisan. Sana magawa natin yung pagiging priority natin ang Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli kong nakasama ang aking ina. Dahil yan po isang malaking pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Mahalin mo ang iyong magulang at bibigyan kita ng mahabang buhay at magandang buhay sa mundo nito. Yan po ang may kasamang pangako. Kaya hindi po tayo dapat
panghinaan o at baga parang hindi tayo dapat maging mag-alilangan sa paglilingkod sa ating mga magulang. Dahil yan po ang pangako. Dahil darating ang panahon, magiging magulang din kayo. Sabi nga ni Kuya Mar, magurang man kayo. Tatanda din tayo. Wala pong hindi tatanda. Pag talagang kailangan po natin maging mapagmahal sa matatanda dahil darating ang panahon, magiging matanda ka rin. Sabi nga, nung isa kong napakinggan na mensahe, sabi niya, ang pinakamasakit sa magulang, yung hindi mo man lang mabigyan ng pansin. Samantalang inilaan niya ang kanyang buhay para sa iyo simula nang ikaw ay bata pa. Kaya karangalan sa akin na mapaglingkuran ko ang aking ina dahil yun ay may paksamang pangako mula sa Diyos. Salamat sa kanyang mga salita sa umaga. Kahit po naman. Father God, salamat Lord dahil sa inyong mga salita, Panginoon, nawa Panginoon, ay maging priority ka sa aming mga buhay, Panginoon. At sa ganun makamit namin, Father God, ang pangako mo, Panginoon, sa inyong salita. Alam namin, Panginoon, ito hindi magbabago kailanman. Magaganap ang lahat ng ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa aming Sunday School, Father God. Ito po ay naging kalakasan ng bawat isa, Panginoon, kung paano dapat ka namin bigyan ng halaga sa aming buhay, Panginoon. Na kahit yung mahalagang bagay sa aming mga sarili ay kaya namin ipagkaloob sa inyong Ama. Salamat po, Panginoon. Pangdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.